Super Typhoon Nando o Ragasa bahagyang humina habang patuloy na lumalayo mula sa Babuyan Islands. Storm surge warning, nakataas pa rin sa Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Mabibigat na pag-ulan asahan sa Northern Luzon habang southwest monsoon o habagat magdadala rin ng ulan sa malalaking bahagi ng bansa. Bagong low pressure area o LPA posibleng maging tropical depression sa loob lamang ng 24 oras. Nagbabadyang bagyo na tatawaging Upong maaring makaapekto sa Bicol Region at Eastern Visayas bago matapos ang linggo. Magandang araw Pilipinas! Ito ang Pilipinas Weather ngayong araw ng Martes, September 23, 2025. Narito na ang ating latest update ng panahon. Pero bagong lahat, please like, share, and subscribe para lagi nga updated sa panahon. Salamat sa inyong suporta. Mga kababayan, narito na ating latest update tungkol sa Super Typhoon Nando. As of 2 a.m. ngayong Martes, nananatili pa rin sa loob ng Philippine Area of Responsibility o PAR ang Super Typhoon Nando na may international name na Ragasa. Bahagya na itong humina matapos ang matinding pananalasa sa Babuyan Islands kagabi. Ngunit nananatili pa rin isa sa pinakamalalakas na bagyong tumama sa ating bansa ngayong taon. Ang huling tala ng Pag-asa ay nasa layong 145 kilometers kanlurang hilagang kanluran ng Calayan, Cagayan ang sentro ng bagyo. Taglay pa rin ito ang pinakamalakas na hanging umaabot ng 205 kilometers kada oras habang ang bugso naman ay umaabot ng 285 kilometers kada oras. Patuloy itong kumikilos pakanluran sa bilis na 20 kilometers kada oras. Ibig sabihin mga kababayan, unti-unti nang lumalayo ang sentro na ng bagyo sa ating bansa at posible itong lumabas ng PAR o Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga, September 24. Pero kahit papaano, ramdam pa rin ang epekto ng malakas na hangin, ulan at storm surge sa hilaga bahagi ng Luzon. Narito po ang mga lugar na sa ilalim pa rin ng Tropical Cyclone Wind Signal. Babala ng malalakas na hangin. Signal number 4, hilagang bahagi ng Ilocos Norte at ilang bayan sa Cagayan kabilang ang Calayan at Labera. Inahasan ito ang matinding pinsala sa mga gusali at pananim. Signal number 3, Batanes sa nalalabing bahagi ng Cagayan at malalaking bahagi ng Ilocos Norte, Apayao. Dito posibleng mapinsala ang mga kabahayan at infrastruktura. Signal number 2, hilagang Isabela, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at bahagi ng La Union. Signal number 1, kasama ang Quirino, Nueva Vizcaya, Pangasinan, Aurora, Bulacan, Pampanga at hilagang Quezon kabilang ang Pulilio Islands. Mga kababayan, sa ilalim ng mga signal na ito, manatili po sa ligtas na lugar at sumunod sa utos ng mga inyong lokal na opisyal o pamahalaan o local governments unit. Nakataas pa rin ang storm surge warning number 12 at posibleng umabot sa 2 hanggang 3 metro ang taas ng alon at pagtaas ng tubig sa mga baybaying dagat ng Batanes, Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Sa ibang lugar naman ay posibleng umabot 1 hanggang 2 metro ang taas ng storm surge. Kapag sinabi nating storm surge, ito ay bigla ang pagtaas ng tubig, dagat na dala ng malalakas na hangin at mababang presyon sa gitna ng bagyo. Mas mapanganib pa ito kaysa ordinaryong pagtaas ng alon dahil maaari itong lamunin ang mga kabahayan malapit sa dagat. Kaya paalala, iwasan ang pagpunta sa baybayin, ipagpaliban ang lahat ng gawaing pandagat at maging alerto sa abiso ng mga otoridad. Dahil kay Nando at pinalakas nito ang southwest monsoon o habagat, narito ang inaasahang ulan. Higit 200 mm o katumbas ng 2 linggong ulan sa loob lamang ng isang araw sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Benguet. 100 to 200 mm naman na dami ng ulan o buhos ng ulan sa Batanes, Cagayan, Apayao at Abra. 50 to 100 mm naman sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Pangasinan at Zambales. Kung mapapansin ninyo, halos buong Northern Luzon ay apektado ng matinding pag-ulan. Bukod pa rito, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Rizal at Occidental Mindoro ay makakaranas din ng ulan dahil sa habagat. Ang ganitong volume ng ulan ay may mataas na tsansang magdulot ng pagbaha at landslide lalo na sa mga bundok at tabing ilog. At para sa ating sea condition, patuloy na lubhang mapanganib ang paglalayag. May taas na hanggang 14 na metro ang alon sa seaboard ng Babuyan Islands, 12 metro sa Batanes hanggang 10 metro naman sa hilagang baybayin ng Cagayan. Ibig sabihin, bawal po munang lumayag kahit sa malalaking barko, mas delikado lalo para sa maliliit na bangka
at di motor na bangka. Samantala, narito ang ilang mga aktual na pangyayari na nakuna ng mga residente sa mga lugar na dinaanan ng bagyo. Sa Laulu, Cagayan, pinadapa ang malalakas na hangin ang mga palay na malapit na rin sanang anihin ng ating mga magsasaka. Sa Santa Ana, Cagayan, nakuna ng video ang halos zero visibility na ulan at hangin halos pumutol na ng mga puno. Sa Babuyan Islands, ilang residente ang nakaranas sa tinatawag na mata ng bagyo. Bigla ang pagkalma ng panahon, ngunit pagkatapos ng ilang minuto'y bumalik ang matindi at paminsalang hangin ng ulan. Mga kababayan, ito ang dahilan kung bakit delikado ang bagyo. Akala mo tapos na, pero pag nasa loob ka ng mata, mas malakas pa ang kasunod na hampas ng hangin at ulan. Mga kababayan, habang lumalabas na si Bagyong Nando, binabantayan naman ng Pag-asa ngayon ang isang low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mataas ang posibilidad na ito ay maging isang tropical depression sa loob lamang ng susunod na 24 oras. Kapag pumasok ito sa Philippine Area of Responsibility o PAR, tatawagin na itong isang bagong bagyo. Ang sunod na bagyo ay papangalan ng Bagyong Upong. Posible itong makaapekto sa Bicol Region at Eastern Visayas pagsapit ng Biyernes ngayong September 26. Patuloy po natin itong babantayan, i-monitor ang galaw nitong bagong bagyo na ito. Mga kababayan, kung ikukumpara natin ang mga nakaraang bagyo tulad ng Super Typhoon Lawin noong 2016, halos pareho ang laki ni Nando. Ngunit ang maganda, mas handa na ngayon ang ating mga local government units o LGUs at mas maaga rin ang nakakapagbigay ng babala ang Pag-asa. Ang mahalaga ngayon ay disiplina at pakikiisa. Kahit gaano kaganda ang forecast at babala, kung hindi tayo makikinig at susunod, mananatili pa rin mataas ang panganib. At para sa ating Bible verse for the day mula sa Awit 46 verse 1, Diyos ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kagipitan. Mga kababayan, sa gitna ng unos, huwag tayong mawala ng pag-asa. Ang salita ng Diyos ay makapagbibigay sa atin ng lakas ng loob sa kabila ng mga pagsubok na nararanasan natin sa mga oras na ito. Mga kababayan, salamat sa iyong patuloy na pagtangkilik at pagtutok dito sa Pilipinas Weather ngayon. Huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Ito ang Pilipinas Weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghanda, magiligtas, maging alerto. Ingat tayong lahat.